Tas take 5, hindi ako nag-TikTok para maghanap ng lalaki. Dahil mayroon na ako. So, isa lang, ako kasi sa totoo lang, pag ako nagmahal, isa lang. Kahit hindi kami magkatuluyan, okay lang yun. Kaya bakit ako, ang mahal ko is si mahal? Dahil siya, hindi pa naging kami officially. Dahil una sa lahat, ayaw ko na ako ang nililigawan. Dahil buyos ako eh. Torn up ako dyan. So, gusto ko, ako ang nanliligaw. So, ang problema lang, nung niligawan ko siya, hindi niya ako ginusto dahil nireject niya ako. Dahil sabi niya, takot siya sa commitments. Dahil may trust issue siya. Dahil naranasan na niya na parang nasaktan din siya. So, okay lang yun. So, nag-antay ako ng ilang years. So, bakit ko siya nagustuhan? Ako, bilang isang introvert, bilang babae, at bilang Toro girl, or kahit hindi man Toro girl, bilang as I grew up sa pagkatao ko na nagpagmulan ko, na parang a religious factor, and then sa business, tapos grow up business, tapos yung grow up sa intellectual, spiritually. So, di ba? So, isali ko na, insert ko ng kapwa ko is pastor. So, ganun. So, syempre, may yabang din naman tayo. Pero, kahit nagyayabang ako, pero cute pa rin siya tingnan. Yung parang hindi ka may insecure. Parang cute ka pa rin. Kaya sabi nila, kahit mataray ako, kahit maldita ako, pero andun pa rin yung pagka-funny girl ko. Andun pa rin yung gustong-gusto nila ako. Dahil totoo akong tao. So, ganun yun. So, hindi siya kakainisan. Yun nga yung sabi din na parang, di ba yung lalaki na nag-testimony siya na, yung Toro kapag naging kaibigan mo yan, naging girlfriend mo, naging tita mo, naging mami mo, parang ang ganda pa rin nila magdala. Yung hindi mo sila kakainisa. So, ganun yun. So, alam mo yung, parang, alam mo kung bakit? Bakit hindi ko siya makalimutan? Dahil wala siyang ginawang masama na tinapay sa akin. Yung tipong, wow ka talaga sa kanya. Dahil wala siyang mga words na sinabi na, wow. Kasi ako, alam mo kung bakit nagustuhan niya ako? Na fall in love siya sa akin, lately. Dahil yung pagka-innocent ko sa words na hindi ko alam. Flirt lang ako tingnan. Pero, OMG, very innocent ako sa mga words na hindi ko alam. Mga horny. Hindi lang halata dahil, di ba, sensuality ang mga Toro, yung mga very flirty. Tapos, yung ganun. So, yun ang nagustuhan niya sa akin. Yun. Tapos, ang nagustuhan ko sa kanya, yung sa lahat ng nakilala ko na lalaki, siya lang yung overprotective. Kahit sasawa ko, di ko na-feel yun. Yung parang, wow, safe ka sa kanya. Parang home siya. So, di ba, yung parang, hindi lang ikaw yung tagapagtanggol. Siyempre, kahit tagapagtanggol ako ng, halimbawa, buong bayan, kunyari, ganun. Hero ako sa pagkabata ko, sa mga friends ko sa college, yung ganun. Siyempre, feeling mo rin yung parang meron ka rin, sana mayroon din magtanggol sa'yo na in a one time, na parang, wow, hindi lang pala ako parang ibig sabihin na, tagapagtanggol ako. Yung parang meron ka rin na, sana meron din magtanggol sa kanya. Yung parang, doon ko nakita sa kanya. Tapos, nagkataon lang na, kagayo siya ng papa ko, in a way na, nagsisip-sip ng cigarette, tapos yung locks niya, kaso nga lang Baldo cigarette. Kasi favorite ko talaga yung Baldo Sarado. Sa papa hindi. Ang gwapo niya. Kasi half Pakistan siya, half British din. Ako, ang papa ko pure Spanish, tapos ang mom ko half Indian, half British din. So, diba, so, kami doon. So, swak na sa kami, match na match kami doon. Yung ugali niya at ugali ko, parehas kami. So, masakit siya magbitaw ng salita. Masakit din ako magbitaw ng salita. So, nagmana ako sa papa ko. Match kami. Nakita ko, ang gwapo niya, ang ganda ko din. So, match kami. So, syempre, sasabihin ko maganda ako. Hindi ko kailangan sabihin ng ibang tao na maganda ako. Dahil, excuse me, hindi ko kailangan dahil yun, hindi ako naniniwala doon. Mas maniniwala ko sa sarili ko dahil ako to eh. So, ganun ang datingan ko. Mas paniniwalaan ko ang sarili ko dahil ako to. Hindi yan sa yabang. Totoo lang ang sinasabi ko. Hindi ako naniniwala ng salita ng iba, maliban sa sarili ko. At
at sa papa ko and my mom. And then, syempre si Heavenly Father, kasi talaga yun ang real natin. So, yun. So, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Kahit ako hindi niya ako makalimot-limitan, dahil wala akong ginawang mali sa kanya. So, yun. Pinaka-the best example ko. Even si ano, di ba, yung King of the Kings sa Jerusalem, sa Israel, na nung time na binigyan ng pataw si Papa Jesus Christ, yung Son of God natin, na sabi ng mga tao na, kailangan natin siya bigyan ng punishment. Crucified him. So ngayon, naglibog ang ulo ni the King of Herodes, si Herodes. So, i-twist ko lang yung subject natin na yung topic. So, which is in-insert ko lang. Parang very emotional ako dun sa part na yun, na very tactful ako dun sa, natin, sa subject. Very intense kasi. So, yun, parang curious ba, di ba? So, inilagay ko na lang doon. So, di ba, sabi ng mga tao, crucified him, kasi ang mga tao, very judgmental. Sila lang yun. Sila walang satisfaction, walang contentment. Kahit alam nila na si heaven, kahit alam ng tao na si Papa Jesus Christ ay marami ng miracles na ginawa. Pero unsatisfied pa rin sila because of mga Hudyos na naniwala sila sa mga sabi nila na hindi si Jesus ay anak ng Diyos. Na hindi siya yung Mesiya. Dahil yun ang nakasanayan nila. So ngayon, si King of Heroes, isa sa pinakamagaling at pinakamatalino na kings. Pero, syempre, walang tatalo sa pinaka-gusto ko, yung pinaka-paborit ko na king, which is the King of Solomon. So, in a part sa sa time na, diba? So, sabi ng crucify him. So, si King of Heroes, wala siyang maisip na punishment. So, para hindi maglibog ang ulo niya, ginturn over niya kay Pontius Pilate, na which is siya yung magpapunish doon. Dahil wala siyang maisip na kasalanan. So, di ba? So, para safety playing siya eh. Kumbaga, doon niya pinasa kay Pontius Pilate. So, ito naman si Pontius Pilate, dahil hindi naman siya king, hindi naman siya matalino, so, pinatawa niya ng punishment. Siyempre, lack of gospel siya. Hindi siya naniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil mga Hudyo sila, di ba? So, ang nila, mindset nila is full of deceitful. Siyempre, ano nga ba ang role ni Satan, di ba? So, sila, word of satanic sila, mga demonic sila. So, yun, negative of thought sila eh. Kasi kung maganda yung mindful ka, hindi ka matitinag. Very mindful pa rin yung puso mo, nurturing ka, ang mo is angelic yung pagkatao mo, yung puso mo, hindi lang sa aura mo, kundi sa side mo. So, pinatawan niya ng punishment. Yun yung nilatig ko siya, pinako siya sa krus, tinusok pa yung dito niya, sa may baba ng ribs niya. So, para lang masabi sila na masatisfied sila sa ginawa nila. Na which is called is mga wicked sila na tao. So, yun yung mga tao na mga wala sa Diyos. Kaya, napatawa ng siya. Pero, yun talaga is nakaprogram na. Dahil kapag hindi nagawa yun, hindi makikita ng tao ang mali sa tama. Kaya, di ba, mayroon positive and negative. Kahit sa mga film, hindi mo mabivisualize kung sino yung bida at kung sino yung kontrabida. So, hindi mo siya diba? Ma-recognize kung ano yung ganda ng pelikula o ano yung ganda ng film. So, ganun din. So, kapag walang demonyo, so, walang Diyos. So, sa madaling salita, nakita natin kung ano ang kahalagan ng the atonement of Jesus Christ, na which is si Papa Jesus Christ. Kaya nga, siya ang ideal man ko. Dahil siya perfect na. King of King, mentor, healer, teacher, and then lahat nasa kanya na. And then, good provider, and then, counseling, lahat. Anak ng Diyos, at siya si Messiah. So, di ba?